shit up. What is your profession? Somewhere, tapos magiging powerful yan, mamaya ipapatay tayo dyan, hindi natin alam na yung pala subject natin noon. Marami akong ginawakan noon ng mga terrorism cases, mga terorista. Ngayon, retired na ako, retired na yung investigator ko, pero pag remember ko, tawagan ko siya, yung investigator. Sino nga yung terorista na inahabol natin doon sa Maguindanao noon? Ano nga pangalan noon? Sino nga yun? Sino nga yung mayor doon na hindi lang protector kundi siya mismo ang drug lord sa kanyang munisipyo? Automatic yung investigador na may hawak ng kaso noon, mayroon siya personal file eh. Sir, sikuan yun sir, ito yun, titingnan ko muna sa file ko. Hindi mo ba ginagawa yan personally? Your Honor, yun yung totoong nangyari. Wala ako talagang nadalang file. Nandun po. Ultimo nga case folder, Your Honor. Yung case folder mismo ng mga kaso na hindi nga po. Nandun po eh. Wala akong nadala, Your Honor. So, Francia, kung naiwan ito doon sa IIS nyo, nasaan ito ngayon? Your Honor, gusto ko lang pong linawin. Ang tanong niyo po kanina kay Jonathan Morales, nung na-dismiss ka sa PIDEA, saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin. Nung na-dismiss po siya sa PIDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yon. Sinasabi niya na sa akin tinan-over, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, i-deny mo? Deny mo na hindi mo talaga? Walang kasi po, dapat siya ang may responsibilidad na itago yon. At precisely, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo yung zip cape yan, ibigay mo doon sa, turn over properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, yes. Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turnover, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung literato ng PIDEA. Yung sinasabi niya na ako raw nung na-dismiss, hindi po, ang pinag-uusapan po natin, di ba yung sinasabi ko nga sa inyo, nung na-relieve kami sa IIS, na-relieve po kami from IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. So kung siya nakakahawak dahil siya, pero kami, lalo ako, hindi po. Dahil mainit po sa akin ang PIDEA leadership noong pa. Nung magmula nung na-relieve kami doon. Sinasabi ko nga po sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi nung time yun, nag-file pa kami ng kaso sa IAS. Nag-file pa ako. Kaya lalong nagalit sa akin ng administrasyon ng PIDEA. Kaya nga yung sinasabi nga niya na dapat ako yung may hawak ng kaso, ako yung case officer, dapat meron ako. Hindi na po kami, lalo ako, hindi na ako nakabalik doon sa opisina na yun. Hindi na po, binabawalan po talaga. Talagang, kumbaga doon lang po kami doon sa kubo ng NCR. You confirm, Francia? Na hindi na kayo makakapasok doon sa opisina niyo? Alam niyo po, Your Honor, gusto ko sanang ituloy yung sinasabi ko kanina. Ang tanong niyo po sa kanya, nung na-dismiss siya, kanino niya tinan-over? Ang sagot niya po sa akin. Wala po siyang tinan-over sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS, wala po siyang itinurn-over sa akin. Yun pong papel na yun, kung totoong may ganun, ay dapat hahawakan mong mabuti yon. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Ngayon po, pumapasok po sa isip ko, baka matay ko bang isipin? Kaya po niya hindi nagawa yon kasi walang ganun. Ganun po, Your Honor. Your Honor. Sandali. Ibig mo sabihin, pati ako naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yon ay authentic, sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Yun po ay sagan ng akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po sa sarili. Pero mo, nakita mo yung papel. Ulitin ko nga.
nandoon yung mga pangalan ng mga sasakyan ninyo. Kinonfirm ninyo na organic vehicle niyo yun. Di ba? O siya, kinonfirm niya, siya ang pumirma. Papel yun, siya pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel. Pero, wag mo do not impress me that ako'y naloko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Na wala talaga yung papel na yan. Wala as far as you are concerned dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, Your Honor. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero hindi ko masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga, Yun po ay opinion ko po, Your Honor. opinion mo. Yes, Your Honor. Opinion mo. Ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, Yes, sa Your totoo Honor. yung papel na yun. Yes. Wala akong kinikilingan dito, ha? I am objectively. Ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, naka-xerox doon, naka-markings pa doon yung mga butas ng panser na ginamit doon para pagsaksak sa passenger. Ibig sabihin, gawa-gawa. Kayang gawin yun? O hindi naman. That is scientifically improbable at so you mean to say na mali ako sa aking impresyon. Hindi naman po, Your Honor. Sige nga, Ay, sa you state opinion. your stand. By opinion, Your Na as far as PDEA is concerned, wala talaga yung document na yan. Naniwala ko sa inyo eh. Yes. Makita. Ano nyo makita? Tinanggal lang ito sa paano nyo. Kahit mag-inventaryo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandoon na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God, babalik ako sa grade 1. Kung sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. My apology, Your Honor. Pero yung nga, I also accept your statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. I don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga. Hindi makita. Dahil dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal na ito sa mga pasiner na yun. Tinanggal. Wala talaga. Hindi nyo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet my life kung sabihin nyo na napagsabi ko na authentic yan, to sabihin nyo hindi authentic. Mr. Chair, Sabihin lang kung sino may hawak. Yan ang tanong natin ngayon. I-locate. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan. Dahil ayaw natin na palaging ganun na lang may mag-leak na ganun ka sensitive na information that will cause even the downfall of this country kung ganun. Lahat na lang ng mga classified documents natin, mga top secret documents, ibigay natin sa China para alam mo ng China yung anong ating kahinaan, anong strengths and weaknesses natin, lahat-lahat. Tapos tayo, as a country, patay. Kaya, this committee finds it important to determine kung sino nag-leak niyan at gagawa tayo ng legislation para may stop yung leakage na yan. Do you agree with me? Yes, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Yes, Gwen. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he kept a copy. Siya sigurong nag-leak. Anyway, that is my own opinion, and I believe in it. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has unahin natin muna ang senador. This person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code is tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City,
slight physical injuries pending before Branch 72 Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator Jingo Estrada. You want to say something, Yes, Your Honor. Morales? Yung pong sinasabi ni ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako daw di umano yung sa palagay niya ay pinanggalingan. Well, that's his opinion. Sabi niya, opinion niya, sabi niya. Pero mali po 'yon. Kaya nga po ako sumulat sa sa Director General ng PIDEA para i-submit yung sarili ko sa isang formal investigation. Willing and able po ako na kumarap sa anumang investigasyon para patunayan na wala akong kinalaman diyan. Unang-una, Your Honor, ang PIDEA, katulad ng paglalabas po diyan, ito po downloaded po, pinadownload ko po doon sa kamag-anak ko. Ito po appointment ni Director Emitario Pitong na disapprove ng Civil Service Commission. Well, I'm going to go to that. Apo, Your Honor. Ito po, yung ano po lang, yung inano ko lang po, Your Honor, yung paglilik ng dokumento. Pangalawa, meron po ako Apo, Your Honor. Is that document classified? No, Your Honor, wala naman siyang security classification, Your Honor. Wala security classification. Ito po, letter niya doon sa Special Envoy ng Transnational Crime Overseer. Firmado po ng isang Director General ng PIDEA na may pangalang Moro Virgilio Lasso. Ito po yun. Yung sinasabi po na paglilik ng mga dokumento mula doon sa PIDEA, mukhang hindi na po ordinaryo. Sapagkat doon pa lang, doon sa pagkakaroon ng awayan doon sa PIDEA, allegedly involved si Director Lasso at saka yung isang Attorney Delgado. Nagmula po yung pag-away na yan, pag-umpisa po yun, may mga naglabasan ng mga dokumento. Ito po yun. So, we are alluding na posibleng nag-riskback si Attorney Delgado against General Lasso? Your Honor. Kaya naglabasan yung mga papeles na yan? Mukhang magmula nagkaroon ng ganon, biglang nagkaroon ng labasan ng mga dokumento. Hindi ko po sinasabi na si Attorney Delgado. Pero magmula na nagkaroon ng problema sa PIDEA patungkol doon sa kay Virgilio Lasso at saka doon sa isang Attorney Delgado, nagkaroon na ng mga leakage ng mga dokumento sa PIDEA. Pangalawa, yung pong sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako ay may mga kaso. Totoo po yun, may mga kinakaharap po akong kaso. Ito pong mga kaso na ito, hindi ko po ikinakaila. Hinaharap ko po ito sa korte. Hinaharap ko po yan. Lahat po yan, panay mga harassment case lamang po laban sa akin. Hindi po, komo ako ay nakasuhan, ay ako po ay guilty na. Dapat, susundin po sana yung presumption of innocence na ginagaranti ng Constitution. Hindi naman komo po yung tao nakasuhan na wala na siyang karapatan. Yun po sana, no? I understand. Thank you. What is your profession?